grade 9. So hindi ko kayo pwedeng ipasa kay Teacher Lera nang hindi natin na i-discuss yung mga topics na yon ng 4th quarter. So we are now on our last topic ng 3rd quarter. Dapat ito last week kaso nagkaroon ng internet connection or internet problems. So for this week, we are going to focus now on the periodic table. Okay? So, ba't naging pen? So for this week, we are going to identify paano nga ba na-arrange itong mga elements na to in the periodic table. Was there a specific reason kung bakit yun yung kanilang naging arrangement? Bakit sila yung magkakasunod-sunod? Bakit sila yung nasa isang grupo? We will discover that on later. At sabi nga dito, there are a lot of elements that have very similar properties and the arrangement will be based on their similarities with each other. Ano yung mga magkakapareho ang kanilang mga characteristics or ano yung magkakapareho ang kanilang properties. Later on, we will see na they are actually arranged together or sila yung magkakasama in the periodic table of elements. So let's start. So sabi niya dito, there are over 100 different elements. And the elements in your periodic table are actually the elements found only on Earth. So may mga elements pa sa outer space na wala dyan sa periodic table of elements natin. Kasi yung periodic table of elements, it only contains elements that are found on Earth. Itong periodic table of element na to is actually not updated. So kung mapapansin nyo, wala pa yung nihonium tsaka yung mga organism dito. But the periodic table of element kasi is very, anong tawag dito? Very flexible siya. In cases na merong mga bagong elements na ma-discover, there are areas in the periodic table na pwede nating lagyan, paglagyan or pagsingitan ng mga bagong elements. So for the past 5 years, meron tayong 4 or 5 elements na nadagdag dito sa ating periodic table of elements. Isa na doon yung organism at saka yung nihonium. So meron tayong nadagdag na 5. Okay? So dahil napakarami ng elements in our Earth, okay, ang hirap nilang i-arrange or ang hirap nilang ilagay sa isang parang graphic organizer which will allow people to see all of them and at the same time give an idea kung ano yung magkakapareho at magkakaiba sa kanila. So may mga iba't ibang information tayong malalaman when we look at the periodic table of elements. So ito na-discuss ko na to last time pero i-review natin. So sabi natin, there are letters that we see in the periodic table of elements. And these letters are actually the shortcut or the nicknames of the elements. So for example, this one, yung HE, yan yung kanyang nickname. And ang kanyang complete name ay itong nasa taas, which is the helium. Whereas ito, H stands for hydrogen. Meron namang mga, for example, yung common elements na familiar kayo such as gold, ito siya AU, silver is AG, iron is FE, ayan, calcium is CA. So yung mga letters na nakikita natin in the periodic table of elements are actually their names and their nicknames. But other than the letters, syempre, ayan, meron din tayong numbers na nakikita. So ito yung inaral natin last time when it comes to the computation of the protons, electrons, and the neutrons. So sabi natin, other than the letters, we also have numbers in your periodic table of elements. And the number here stands for the atomic number. And if you will remember, the atomic number is the same as the number of protons in an atom. It is also the same as the number of electrons in an atom. So kapag binigay na yung atomic number, automatic yun na rin yung proton number at saka yung electron number. And then of course, we have what we call as the atomic mass. So sabi niya, yung atomic mass, ito yung bigat ng nucleus ng isang atom.
And we have to remember that inside the nucleus, we have the protons at saka yung neutrons. So sabi niya dito, ang atomic mass ng helium ay 4. So this atomic mass is a combination of the protons and the neutrons. So kung ang atomic number niya ay 2, yun din yung number of protons. So kung 4 ang atomic mass, dyan sa 4 na yan, 2 dyan is for the protons. Ibig sabihin, the remaining 2 is the number of neutrons in helium. Okay? So wag po natin kakalimutan yun ha, how to compute for the protons, electrons, neutrons, atomic number, and atomic mass, because it will be included in your exams next week. So for next week, sa computation ninyo, you can use calculators, pero kung hindi naman na kailangang i-calculate, for example, ito helium, hindi mo naman na kailangan ng calculator dito. Okay lang if you will compute ng diretsyo, as long as tama yung number of protons, electrons, and neutrons, or kung ano yung hinahanap nung question. Okay? So those are some of the information that we can get from the periodic table of elements. And other than that, we also get an idea on the characteristics of the different elements. Depende sa kung sino yung kasama nila or kung sino yung katabi nila. Kapag in-imagine natin itong periodic table of elements, imagine nyo siya kung paano naka-arrange yung grocery store ninyo. For example, pag kayo ay pumunta sa SM or pag kayo ay pumunta sa Save More, yung mga pagkain doon or yung mga bilihin doon, hindi naman sila sabog-sabog na kung sino-sino lang ang pwedeng magkakasama. Lagi silang merong way of arranging. So for example, doon sa kabilang dulo, nandoon lahat ng mga fresh na produce. For example, yung mga prutas, yung mga gulay, magkakasama yun doon sa iisang lugar. Pag namili ka ng mansanas or ng saging, pag namili ka ng patatas, kamatis, magkakasama yun sa iisang lugar. At usually, katabi nun, yung mga other meat products such as yung baboy, yung chicken, yung baka, pati yung mga itlog, yun yung usually nalang katabi. Kung medyo mahaba pa yung inyong grocery store, ang kasunod pa nun is yung mga frozen products. Yung mga hotdog, longganisa, ham, spam, lahat yung mga yan na frozen kasama na doon. Medyo on the other side naman, ang katabi niya is yung mga dairy products. Mga kailangan pa rin na nasa freezer or kailangan pa rin na nandun sa area na malamig pero hindi naman malansa. So for example, yung mga yogurt, yan, kasama yung mga yan. Ano pa ba? Yung mga cheese, nandun sa iisang lugar yan. Diba? Pati yung mga ice cream, nandun sa iisang lugar yan. Yun ang magkakasama. Nandoon sa kabilang side, yung mga hindi pwedeng kainin, such as yung mga sabon, yung mga detergent, Clorox, ganyan. For example, bleach. Nakahiwala yan, nasa other side sila, nasa kabilang dulo ng grocery. Sila yung magkakasama, mga panlinis ng banyo, mga toilet bowl cleaner, yung mga pang-mop, yung ginagamit sa panglinis ng sahig, yung mga pampabango ng, anong tawag dito, ng mga banyo, albatros, sila yung magkakasama sa iisang lugar. Kasi sila yung pare-pareho ang characteristics na panglinis, tapos hindi pwedeng ma-ingest or makain ng mga tao. Magkakasama yan. Meron tayong aisle 3. For example, ang aisle 3 ay para sa mga noodles. Ibig sabihin, lahat ng uri ng noodles. Spaghetti, anong tawag dito, linguine, or yung mga macaroni ninyo, or yung mga pangpansit. Lahat ng uri, glass noodles, rice noodles, yung mga flour noodles, or egg noodles, magkakasama yan. Tapos katapat niya, lahat ng instant noodles, pansit canton, yung mga may sabaw, yung maaanghang, yung hindi, magkakasama yan lahat. So, ganun din ang ating periodic table of elements. Ang magkakatabi lagi, sila yung mga elements na magkakapareho or iisa yung kanilang characteristics. So, hindi pwedeng yung
zone rocks, katabi ng lasagna. Hindi rin pwedeng yung, anong tawag dito, yung toilet bowl cleaner na Lysol ay katabi ng ice cream. So, hindi sila pwedeng magkasama kasi magkaiba yung kanilang characteristics, magkaiba yung kanilang function. At alam naman natin yan, hindi pwedeng pagtabihin yung mga sabon sa mga pagkain. Okay? So, ganun din yung ating periodic table of elements. Ang magkakatabi, yung pare-pareho or very similar yung characteristics sa isa't isa. Okay? So, sabi nga niya dito sa activity, when you go to a video store, hindi na kasi uso to ngayon yung mga DVDs or yung mga CDs, naka-arrange din yan. Lahat ng mga comedy na movies nasa isang lugar, lahat ng horror, lahat ng mga love story at saka romantic comedies, iisa yan. Lahat ng mga sci-fi at saka action movies magkakasama. So there's always a pattern or there's always a way or a category kung saan sila nabibilang. And that depends on their characteristics. So when we look at the periodic table of elements, you have to understand na yung magkakatabing yan, sila yung magkakasama kasi sila yung pare-pareho ng or very similar ang kanilang characteristics sa isa't isa. Okay? So, yung pinakaunang tao who was able to have this idea of categorizing elements and putting them together is actually Dmitri Mendeleev. So, si Mendeleev, siya yung gumawa ng periodic table of elements. So, siya yung nag-arrange nung panahon yon in 1869 ng lahat ng alam na elements or known elements on Earth. Siya yung nag-arrange nun in a way na magkakasama yung mga elements with very similar properties. And from there on, it was called as the periodic table of elements. So bakit periodic? Kasi sabi niya repeating, paulit-ulit. Ibig sabihin, kung itong grupo dito ay mga acidic elements, paulit-ulit acidic elements, magkakasama sila sa iisang lugar. Kaya siya tinawag na periodic. Okay, so it was Dmitri Mendeleev. Meron pang isang scientist, si Mayer. Sabi nila mas nauna daw si Lothar Mayer na mag-arrange ng periodic table of elements. Kaso ang pagkakamali ni Lothar Mayer is hindi niya pinublish yung kanyang ginawa. Si Mendeleev, nung natapos niya yung arrangement, ipinublish niya na, shinare niya na agad yung arrangement niya sa mga tao. So the credit for the periodic table of elements goes to Mendeleev and not Lothar Mayer. Okay? So sabi niya dito, the periodic table of elements, it represents our understanding of the different elements. Kapag wala tayong masyadong alam about dun sa element na yon, mahihirapan tayong i-identify kung saan natin siya ilalagay sa periodic table of elements. So kapag merong na-discover na element, ang unang ginagawa lagi ng mga chemists and scientists is that they try to identify ano yung mga properties na meron itong element na to. Is it a metal or a non-metal? Siya ba ay nakakapag-conduct ng electricity? Siya ba ay nakakapag-conduct ng heat? Siya ba ay malleable? Siya ba ay brittle? Siya ba ay shiny? So, ina-understand muna nila yung mga characteristics na yun ng element. At pag na-understand na nila yung characteristic na yun ng element, sa kanila nalalaman, okay, so dito pala siya dapat nakalagay. Okay? So, dahil alam na nila kung ano yung characteristics niya, alam na nila kung saang grupo siya dapat mapapabilang. So, alam na rin nila kung saang lugar siya mapupunta. Jean Kurt, you're considered as absent today because you are 30 minutes late, but I accepted you in my class because the discussion is included in the exam. But I will report you as absent for today. Let's continue. So, ito yung arrangement ng ating periodic table of elements. Lahat ng group number 1, these are non-metallic elements. At lahat ng nasa gitna, napapansin nyo 3B,
4B, 5B, lahat ng letter B na nasa gitna at kulay blue, lahat po yan ay metallic elements. Okay? Lahat ng nasa letter A, 1A, 2A, 3A hanggang 8A, lahat po yan ay non-metallic elements. And for grade 8, ang focus natin ay lahat ng non-metallic elements. Pagdating ninyo ng grade 9, saka kayo magfo-focus dito sa mga metallic elements. Okay? Brickster, kanino ka naki-share? Kay? Baka po si Ira yung naki-share kay Brickster. Okay, anong oras ka naki-share, Ira? Ngayon lang din? Opo, ngayon lang po. Okay, so same as Jean Kurt, you're considered as absent. Pero I will accept you in class kasi the discussion will be included in the exam. Okay? So, now, if you remember Excel, di ba meron tayong tinatawag na rows at saka meron tayong tinatawag na columns. Okay? So sabi niya dito, yung rows ay from left to right. So from left going to the right. So for example, itong row 1, meron tayong dalawang element lang na nasa row 1. It is hydrogen and helium. Pagdating ng row 2, meron na tayong 8 elements in row 2. We have lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, at saka neon. So meron na tayong 8 elements dyan. Pagdating ng row 3, ganun din, merong 8. We have sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Pagdating ng row 4, saka na siya dumadami. 2, 4, 6, 8, 10. So meron ng 18 elements dyan, including yung 10 metallic elements. So kapag ka-horizontal, from left to right, ang tawag natin dyan ay rows. Okay? Pero kapag ka-columns, which is yung mula sa taas papunta pababa, then that is what we call as columns. So sa column, meron tayo dito 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, and so on. So again, pag horizontal, we call that as rows. Pagka naman vertical, we call them as columns. Okay, let's continue. So each row is what we call as your period. So period 1, again, dalawa lang ang element natin, hydrogen and helium. Pag nasa period 2 na tayo, merong 8 elements. So ang period 2, itong kulay orange dito. Period 3 is the yellow boxes here. Period 4 are the green, light blue, dark blue, hanggang doon na siya. Okay? So, itong periods na to is actually arranged depending on what we call as valence electrons. Wait lang ha, kailangan pa writing tablet. So, what do we mean when we say valence electrons? When we say valence electrons, ibig sabihin, ito yung number of electrons on the outer shell of an atom. So, meron tayo dyang picture sa ilalim, di ba? Ang nakasulat sa gitna, kulay green, that is your, anong tawag dito? This one is your nucleus. At sa loob ng nucleus, we have the protons and the neutrons. Tapos sabi natin, di ba, lahat ng electrons, they are outside of the nucleus. And the electrons, sabi natin, di ba, they are orbiting around the nucleus. Tapos meron silang tinatawag na energy levels. So pagdating dito sa atom na to, ito yung pinakahuli, meron siyang 3 energy level.
So kung ilan yung electrons dito sa pinaka-outer energy level, then that is what we call as your valence electron. So lahat ng nandito sa period dito, sa period 1 or group 1 dito, lahat yan ay merong isang valence electron. So lahat ng nasa 1A, balik tayo. Lahat ng nasa 1A dito, itong hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium, lahat ng mga yan, kaya sila nasa group 1A is because they only have one electron in their outer energy level. So ibig sabihin, yung electron na pwede nilang i-share sa ibang elements ay iisa lang. Pagdating natin dito sa group 2A, coming from the word 2, ibig sabihin, dalawa yung kanilang valence electron. So kung mag-drawing tayo, nasaan ang aking ballpen? Okay. So for example, this is hydrogen. Meron siyang iisang energy level at meron siyang iisang electron na nag-o-orbit sa kanyang outer energy level. Pagdating ng, anong tawag dito? Pagdating ng oxygen, for example, ay, anit. Isa pa. Yo. For example, this is your oxygen. Meron na siyang dalawang energy level. Okay. So meron siyang 4 na electrons on the first energy level. Tapos meron pa ulit siyang 4. Wag dyan. Hindi pala pwede dito. Palitan natin. Pagdating sa kanyang outer energy level, meron pa ulit siyang 4. 1, 2, 3, 4. So dahil 4 yung electrons niya dun sa pinaka-outer energy level, ibig sabihin nasa group 4A ang ating oxygen. And oxygen is here. Group 4A, ibig sabihin meron siyang 4 na electrons in the outer energy level. The same when it comes to hydrogen, nandito siya sa group 1A kasi iisa lang yung kanyang electron on the outer energy level. Meaning, lahat ng nasa 4A, itong oxygen, sulfur, selenium, tellurium, at saka polonium, lahat yang mga yan ay merong 4 na electrons sa kanilang outer energy level. The same here sa group 3A, pare-pareho sila ng dami ng kanilang electrons on the outer energy level. Okay? So, magkakasama sila sa iisang grupo dahil pare-pareho sila ng number of electrons on the outer energy level. So, itong columns na to, we call them as groups. And in the periodic table of elements, there are actually 18 groups. 8 for the non-metals, tapos meron tayong 10 for the metallic groups. Okay? So lahat ng nandito sa white, these are what we call as your metallic elements. So meron silang groups 1 to 10. Lahat ng non-metals, itong may mga kulay dito, lahat ng mga yan ay non-metallic elements. So meron siyang 8 grupo. This is group number 1. Group number 2, group number 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So pag pinagsama natin yung metallic at saka yung non-metallic, then we come up with 18 groups in our periodic table of elements. So 8 yung columns dyan. And each group, they have very similar properties. Katulad nung sinabi natin kanina, pare-pareho sila ng number of valence electrons. So other than that,
syempre meron pa silang ibang characteristics na similar with each other. That's why they are grouped together. So, yung ating periods, again, review natin lahat ng horizontal rows. So, meron tayong 7 periods. Pagdating sa groups, meron tayong 18 kasama itong mga metallic elements. So, this is group number 1. Okay? So, group number 1 is the group of alkali metals. Wait lang, medyo mabilis. Group number 2 is what we call as the alkaline earth metals. Taktawan natin ang transition metals for grade 9 pa yan. Group number 3 is the boron group. Kasi yung pinakataas niya is boron. Kaya boron group siya. Yung group number 4 is carbon group kasi yung pinakataas niya dito is carbon. Group number 5 is the nitrogen group kasi nitrogen dyan. Oxygen group for the 6A and then the halogens for the 7A and the noble gases for the 8A. Okay? Itong actinides and lanthanides are our rare earth elements. So again, ang focus lang natin is group 1A hanggang 8A. Balikan natin siya. Okay. So this is your, anong tawag dito? This is your alkali metals. Group number 1A. So starting from lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. So kung mapapansin ninyo, pare-pareho din na ang dulo ng kanilang names ay ending with the IUM. Yes po, i-upload po sa YouTube. Or pag-iisipan ko kung i-upload. Okay? So this one is your alkali metals. And the reason why they are called, sorry, not alkali metals, your alkali elements. The reason why they are called alkali elements is because lahat sila ay very, di ba, acids. Ang opposite niya ay base. Base kasi is alkaline or alkali. So itong mga to ay hindi acidic na elements. They are the opposite of acids. So yan yung mga group 1A. Pagdating natin sa group 2A, they are called the alkali earth metals. So again, similar sa 1A yung kanilang property in that they are very basic na pag binalikan natin yung ating pH level, sila usually yung nasa 7.5, 8, pH level 9, 10. So sila yung matataas ang kanilang pH level. So they are very basic in characteristics. At the same time, kaya sila tinawag na alkali earth is because all of these elements are found sa ilalim ng ating earth. So sila ay mga usually minimina pa or kinukuha pa under the soil para magamit natin. So this is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Okay? Pagdating dito sa group 3, 4, 5, madali lang siyang matandaan kung ano yung names niya. Kasi kung ano yung pinakaunang element sa row number 2, yun yung kanilang pangalan. So kung for example to 3A, boron siya. So ito yung tinatawag nilang boron group. Pagdating sa 4A, carbon kasi yung pinakaunang element, so they call it as the carbon group. Pagdating dito sa 5A, nitrogen siya, so ang tawag sa kanya ay nitrogen group. Pagdating sa 6A, oxygen yung una, then we call it as your oxygen group. So kung ano yung pinakaunang element dyan, yun yung pangalan ng kanilang grupo. And then next we have the halogens. These are your halogens. Group number 7A, and then we have the noble gases. Pagdating dito sa 8A, lahat ng mga elements dyan are all gaseous in nature. Walang solid dyan, walang liquid dyan, lahat yung mga yan ay gas. Kaya nga ang tawag nila dyan ay noble gases.
So when we say noble gases kasi, sila yung very stable na yung kanilang electrons. Sila kasi yung merong 8 electrons in the outer shell. Meron kasi tayong tinatawag na octet rule pagdating sa chemistry. Ibig sabihin, yung pinaka-stable or yung pinaka-masayang level nila is if they have 8 electrons in their outer energy level. So pag na-achieve na nila na meron silang 8 electrons in the outer energy level, yun na yung pinakamasaya sila kasi pinaka-powerful na sila doon. So lahat ng elements dito sa ating noble gases, they are very stable, very rare na magkaroon ng chemical reaction dito sa mga to kasi na-achieve na nila yung tinatawag nating octet rule. So again, let's review. This one, 1A is your alkali metals, 2A is your alkali earth metals, 3A is boron, 4A is carbon, 5A is nitrogen, 6A is oxygen, halogens for the 7A, and then the noble gases for your 8A elements. Okay? So meron siyang tinatawag nating mga patterns. So one of the other patterns that we can see other than the number of valence electrons is what we call as yung atomic mass. Kung mapapansin ninyo, yung number 1 na atomic mass is always for the pinakamaliit na atom. So ang pinakamaliit na atom is hydrogen, followed by helium. Tapos kung mapapansin nyo yung arrangement niya, it follows an increasing atomic mass from left to right. So from row number 2, between lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon, ang pinakamaliit na atomic mass is always lithium. Meron lang siyang 3 atomic mass. Pagdating sa right, we have neon, we have atomic mass of 10. Atomic mass of 20. So, mas mabigat yung neon. So, habang nagmo-move siya from left to right, mas nag-i-increase yung kanyang atomic mass. So, kung mapapansin nyo, lahat ng mabibigat nandito sa side na to. At the same time, if we're going to observe each column, for example, group 1A, ang pinakamabigat in terms of atomic mass, yung nasa pinaka-ilalim. So, francium ang may pinakamabigat na atomic mass, 223. Compared to hydrogen, ang kanyang atomic mass ay 1 lang. The same here, sa group number 3A, boron only has an atomic mass of 11. Pagdating niya dito sa tellurium, ang kanyang atomic mass ay 204. So, mas mabigat yung mga nasa ibaba compared sa nasa taas. So, pag in-apply natin from left to right, up to down, ang mabibigat nating element nandito sa lower right corner of the periodic table. So, itong mga tellurium, lead, bismuth, polonium, astatine, radon, lahat yung mga yan, mabibigat na element. So, if we're going to, if we're going to put it into an image, so mas mabigat yung nasa baba compared sa nasa taas. And in terms of reactivity, mas reactive yung mga elements on the left side. Kasi sila yung hindi pa kumpleto yung valence electrons on the outer level. So, mas reactive yung group 1A, 2A, at 3A compared sa 7A at saka 8A. So, sabi nga natin, di ba yung mga noble gases, very stable na sila because they already achieved 8 electrons on the outer energy level. So, kahit anong gawin mo sa kanila, wala na silang pakialam. Hindi na sila nagkakaroon ng chemical reactions. Hindi katulad ng 3A, for example, boron, 3 pa lang yung energy niya, yung kanyang electrons on the outer energy level. So, mas reactive siya compared sa neon. Okay? So, unreactive na tong mga 8A na to kasi very stable na sila. Hindi na kulang, kompleto na yung kanilang electrons on the outer energy level.
Itong mga to, very reactive yung mga yan kasi sila yung mga kulang pa ang kanilang number of electrons. So lalo itong 1A and 2A, 3A, very reactive pa yan. Pinaka-reactive itong ating mga metallic elements. Okay? So from left to right, mas nag-i-increase mas nagdi-decrease ang kanilang reactivity. Pinakamataas ang reaction dito sa left side, mas mababa pagdating dito sa right side. Okay? So in general, sabi nilang ganon, ang reactive metals are always on the left side, and then yung kanilang non-reactive na metals is always on the right side. Okay? So that's the end of my discussion. So we just have to understand kung ano yung way kung paano sila anong tawag dito? Na-arrange together sa kanilang periodic table of elements. Now, for your performance task, wala kasi akong halos na performance task na ibibigay sa inyo. Pero next week, I will be grading you. I will ask you to memorize certain parts